Kasunod nga po ng nakakahiyang pagkatalo kahapon ng Golden State Warriors laban sa Los Angeles Clippers, magkakaroon pa rin naman sila ng 2 araw na bakasyon bago magpatuloy ang mga laro sa regular season. Hindi rin naman basta-basta ang kanilang mga makakalaban sa darating na araw, lalo pat ito ang Houston Rockets at Oklahoma City Thunder na magkasunod nilang nakalaban. At kung sakaling hindi pa bumalik si Kristaps Porzingis, sigurado nga pong magpapatuloy pa ang kanilang mga pagkatalo. Para nga sa inyong kaalaman, 1.5 games na lang naman ang pagitan ng Golden State Warriors at Los Angeles Clippers. Kaya kapag naipatalo pa ng Golden State ang next 2 games at nanalo rin ang Clippers sa susunod na 2 laro kontra sa Pacers at Spurs, makikita na nga ninyo ang pagbagsak ng Warriors sa ika-9th seed at aabante ang Clippers sa pang-8 sa Western Conference. Kaya napakahalaga sa dalawang team na ito ang susunod nilang 2 laro. Samantala, kung inyo ngang matatandaan, halos lahat ng mga shooter na kinukuha ng Lakers nitong nagdaang taon bigla-bigla na lamang nag-i-struggle sa kanilang shooting. Kaya marami ang naghihinala na merong sumpa ang team na ito sa mga shooter. Pero lahat ng paniniwala ng mga fans bigla na lamang nagbago matapos ang napakagandang shooting na pinapakita na ngayon ng bagong player na si Luke Kennard. Mukhang ito ang kauna-unahang shooter na nakaputol ng sumpa ng prangkisa. Maging si Luka, aminado sobra siyang natutuwa sa magandang nilalaro ng kanyang bagong kakampi. Aminado nga ito na napakalaki ng impact na ibinibigay ni Kennard sa opensa. Sa mga ginagawa nitong screens, pagkuha ng mga double teams, nakakagawa nga si Luka Doncic ng mas maayos na tira. Hindi rin naman pwedeng hayaan na lang malibre parati si Kennard sa loob ng court, kaya nagiging oportunidad nga ito para kay Luka at LeBron sa sumalaksak. Kaya napakaganda ng chemistry ni Luke Kennard ngayon sa kanilang 2 superstar. Sa kabilang banda, dito naman, nakaligtas ang Denver Nuggets mula sa kamuntikang pagkaka-upset sa kanilang game kahapon laban sa Utah Jazz matapos silang manalo 128-125. Na-outplayed nga nila ang Utah Jazz sa crucial minutes para maselyuhan ng panalo. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman nila naiwasan na maging kontrobersyal ang panalo nang magsimulang magreklamo ang mga fans ng Utah Jazz. Sa loob lamang nga ng 4th quarter, nabigyan ng Denver Nuggets ng 20 free throws sa kanilang kabuang 29 free throws. Ito ang mismong dahilan bakit sila nanalo since 4 na field goal lamang ang nagawa ng Nuggets sa huling quarter. Sa madaling salita, kung wala nga ang tulong ng mga referee at ang maninipis na tawagan, hindi sila mananalo sa Utah Jazz. Yan ang mismong pumigil sa gagawin sanang scoring run ng Utah Jazz. Kaya hiling ng mga fans imbestigahan ang ganitong officiating ng mga referee since sobra itong pamabor sa mas malakas na team na Denver Nuggets.